magpapa-arrest ako pag may arrest warrant na. Paano ko entertainin nila doon kung wala ko sarado para hindi ko papasukin doon? Di ba? Hindi ko papasukin. So, kung meron, then ready ako. But you said, sir, kasi willing kang alagaan si Pangulo eh. Yes, willing walaga. Yes, willing walaga. Yes, willing walaga. Okay mga kapengyo, pag-usapan naman natin ito nga mainit na mensahe ni Senator Bato de la Rosa na kung saan alam naman natin kanang kamay nga ni Pangulong Duterte etong si Bato de la Rosa, at nung panahon na general nga siya, nakasama siya ni Duterte, talagang hindi po talaga naglubay etong si Bato de la Rosa dito sa ating Pangulo. Napaka-solid po neto ni Bato de la Rosa, kaya bilib po ako sa taong to, no? Meron siyang paninindigan at meron siyang isang salita na talagang walang iwanan etong sa mga panahon ng talagang bagsak na bagsak etong si Duterte. At talagang kita nyo naman, kahit mismong si Bongo hindi po iniwanan din ang ating dating Pangulong Presidente na si Rodrigo Duterte, at even do na itong si Bato de la Rosa. At tara, pakinggan nga natin yung kanya naging mensahe para nga dito kay Tatay Digong. Nahawa ko sa ating Pangulo. Oo. Nahawa daw siya. Sobra. Alam mo, mas excited pa or mas interesado pa yung Philippine government na totoo naman di ba mga kapengyo? Totoo naman, mas excited pa yung mga nasa gobyerno na makulong talaga etong si Tatay Digong, no? Dito talagang makikita natin kung sino talaga yung mga trahidor, no? Yung mga walang utang na loob, yung mga hudas, no, na inalagaan ni Duterte at pinalamon ng mga panahon na nasa kanyang administrasyon itong mga to, no? Pero si Bato de la Rosa iba po talaga ang paninindigan ng ito. Iba po ang kanyang prinsipyo, at kahit mismo si Bongo at yung iba rin na nakapaligid kay Duterte na hanggang ngayon, no, talagang nandyan para sa laban na ito. Pero doon sa mga bumalimbing, no, sobra talaga yung ginawa nyo. Mga hudas kayong hinayupa kayo. Mahuli si President Duterte kaysa ICC at saka sa sabi nilang Interpol. Ang nakikita ko, excited pa sila na huliin talaga. Totoo yan. Sipin mo, hindi mo lang nila binigyan ng respeto yung ating mga courts, no? So, kung talagang rinuli nila, dapat i-present mo lang sa courts bago nila. Totoo, kasi ang nangyari rito, parang nag-jump na kagad sila patungo ibang bansa Kumbaga, binastos na nila, no, yung Supreme Court sa atin, no? Kumbaga, wala nang respeto, wala nang respetuhan para talagang masira, no, ang administrasyon ng Duterte. Diba? Ganyan yung ginawa ng mga kalaban Siyempre, takot kay Duterte, kaya talagang gagawin nila lahat ng paraan para makontrol nila. Siyempre, alam nila no? Gaya nga ng sabi ni Tatay Digong kanina, no? Pag nanalo ang aking anak, no, na si Sara Duterte, sigurado ubos itong mga to, no? Kaya maghanda na kayo. Kaya doon sa mga nagsasabi na hindi raw mananalo si Sara, tignan na lang po natin, diba? Tignan na lang natin, magkakaalaman naman yan Sabi nga nila, ang mga bida nagpapabugbog lang yan, no? Antayin nyo sa bandang huli, doon natin malalaman lahat to. Dalhin do sa ibang lugar, sa ibang bansa. Tama. Do you feel injustice, ganon? Yes, so much. This government is so oppressive. Sir, andito ka pa sa Kawalang respeto kasi talaga mga kapengyo. Sa totoo lang, medyo nakakairita at nakakadismaya yung ginawa talaga dito kay Pangulong Duterte, no? Kahit nasyak lahat ng Pilipino, no? Sa totoo lang. Kahit yung mga taga-ibang bansa, kita nyo naman, balitang-balita na, no? Etong si Pangulong Duterte at yung ginawa sa kanya ng ICC. Even though na sinasabi nga ng karamihan na wala namang alam si Marcos, pero alam naman natin mga kapengyo Alam naman natin, no? Siyempre, lilinisin nila yung pangalan nila. Kailangan. Dahil pag nakalusot si Duterte rito, delikado rin talaga sila.
Kaya kailangan nilang medyo alam mo yun, kailangan nilang medyo walisin, nasasabihin na walang alam, palalabasin sa mga tao para at least wala silang wala silang sabit, di ba? Pilipinas? Andito ako. Naka-loudspeaker ka, sir, and nagre-record kami, sir, ha? Hope it's okay. Sir, may info na sir kayo kung may warrant of arrest na rin sa inyong inilabas o ilalabas? Wala pa. Wala pa ko info. Kaya I was hoping na yung pinail ka, kaya ako hindi man kami magkasama sa Hong Kong, di ba? Naiwan ako dito. All I did was akong pinas nila mag-asikaso sa legal. Kinopinin ko yung aking mga lawyer at saka yung lawyers ni PRRD para to come up with a petition for TRO. Certiorari. Petition for certiorari and prohibition. So inayos namin ang gusto yun. Na-file namin. Hoping ako na magakuha kami ng positive na results from the Supreme Court. Pero Ginang, sir. Yung TRO ata. Ginang, sir, what's your reaction on that? What can I do? I can join the old man. I can join him and hopefully makatulong ako doon sa kanya, maalagaan ko siya doon. Pupunta ka. Talaga yun talaga si Senator Bato de la Rosa. Nakakabilib ka talaga, Senator Bato de la Rosa. Sobrang saludo sa iyo, no? Talagang even do na ganito nga yung nangyayari sa sitwasyon ni Tatay Digong, walang iwanan to, no? Sabi nga niya, kahit maaresto siya, talagang aalagaan niya si Tatay Digong, no? Talagang ito yung tinatawag na friendship never ends, no? Kumbaga hindi matatapos ang pagkakaibigan dito. Ito yung samahan ng hirap at ginhawa. Sorry, just to be clear, ha? Pupuntahan mo siya kahit wala kang arrest warrant o magpapa-aresto ka kapag may arrest warrant na? Magpapa-aresto ako pag may arrest warrant na. Paano ko entertainin nila doon kung wala ko sarado para sila yung pasukin doon? Di ba? Oo nga naman, mga kapenyo, ang ganda ng sagot dito ni Bato de la Rosa. Very well said, Sen, no? At talagang kita nyo naman, mga kapenyo, no? Kahit ako, wala akong masabi. Speechless ako kay Senator Bato de la Rosa. Daya doon sa mga nagsasabi na, di ba, may mga ibang quotes na lumalabas. May ibang memes na sinasabi, natatakot na raw si Senator Bato de la Rosa. Sinasabi, nagtatago na raw ito. Hindi po totoo yun. Puta, chismis lang yun. Ito na po ang totoong sagot mula dito sa ABS-CBN. Humarap po etong si Senator Bato de la Rosa at sinagot po niya na hindi siya nagtatago, nandyan lang siya sa kanyang bahay sa Pilipinas, hindi siya nasama sa Hong Kong sa kadahilanan nga na meron ibang pinoprocess sila at talagang willing naman siya kung talagang kakasuhan siya ng ICC, willing po siyang harapin ito at willing din siya magpakulong kung sakaling araw may arrest warrant, no? Yan po ang senator natin na si Bato de la Rosa na talagang hindi nang iiwan kung sino ang talagang tumulong sa kanya. So yan mga kapenyo, kung kaya nga tatanungin ko ano masasabi nyo dito sa mensahe ni Senator Bato de la Rosa na aalagaan nga raw niya si Tatay Digong at kung sakali man maaresto siya, papa-aresto naman din daw siya ng 2 kamay pa. Yan, comment nyo na lang down below.